Okay, Bro Romel? Bro Romel? Okay, so wala yata si Bro Jan. Ayan. Ayun, okay. Hindi pala ako marinig. May nag-mute pala sa akin. Actually, hindi sa akin galing yung music kanina ha. Kung may narinig kayo yung music, hindi galing sa akin yun kasi pati ako hinanap ko ito kung saan nagaling yung sounds. Hindi sa akin galing yun. Okay. So, proceed na po tayo ngayon sa sa ating tanungan portion. Yan lang ha. Double check ko lang. Okay. So, dito tayo ngayon sa unang katanungan from 4978. Sabi niya, "Good evening, Brother Jando. Gusto ko lang pong itanong kung accepted po ba sa doktrina ng simbahang Katoliko ang mixed marriage? Yung anak ko Katoliko tapos yung magiging asawa niya ay ibang sekta. Seremonya lang sa kasal ang ibinigay ng pare." Brother Angel? Ano po yung sinatawag mong ceremonial na kasal? So wala namang ceremonial, basta pagkasal po is a sacrament of matrimony. And a mixed marriage sa batas ng simbahan natin, Code of Canon Law po natin, mayroon po talaga mixed marriage. But provided na mixed marriage na yan, no, kailangan po, no, ang batas diyan is kailangan isanggunin nyo muna sa bishop yan. Bakit isinasangguni sa bishop? Kasi po magagawa kayo ng testament yan, no, na talagang pagpapatunay na may mga condition po ang mixed marriage, mga kapatid, no? Pero that's still a good news, no? Actually, biblical yan, no? Mga hindi nananampalataya, wag niyong hiwalayan, no? Mga kasal, no? So, pwede kayo magpakasal. So, ang tawag diyan Pauline privilege, no? Saint Paul privilege, tawag ng simbahan. So, pero may ano yan, hindi po pwede na basta-basta na lang, o Father, gusto namin magkasal, hindi po basta-basta ganun yun. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon yun, no, nangyari. Bakit anong sinabing ceremonial lamang? Hindi ceremonial lamang yan. That's sacrament of matrimony. Talagang ritual siya na simbahan. So ang kailangan po diyan, no, sa mga kakasal na mixed marriage, may isasangguni yan sa bishop. Bakit may condition yan? So at least may idea na kayo sa mga gusto magpakasal sa mga ibang sekta. Ang simbahang Katoliko mayroon pong mixed marriage yan, no? Sa batas mismo yan sa Code of Canon Law natin. At kailangan po magsangguni sa bishop. Dahil bakit? Dahil bibigyan kayo ng condition yan. Ang isa sa mga condition na alam ko diyan is ipangako nyo na yung mga anak nyo dapat pabinyagan sa Katoliko. So may mga certain condition pa yan at may iba pang mga sasabihin si bishop. Hindi ko lang alam kung ngayon, mga latest, minsan may mga bagong batas yan, which is paintulot ng simbahan yan. Pero yun, bibigyan ko yan ng ano yan. Yes, mixed marriage is allowed, no? At the same time, may mga condition nga lang. At yun ang kabutihan doon. At actually, sinusubuan ng ano yun. Yung mga nagbi-mixed marriage, sinusubuan ng banal na hostia yung hindi ano. Actually, bawal yun. Pero sa mixed marriage, ang alam ko, ina-allowed yan. So, yun po kapatid, yes, may mixed marriage talaga, no? So, hindi ko alam ang ginawa ninyo kung ano yung tinatawag mo ceremonials. But that's a ritual of sacrament of matrimony. Rojando. Okay, tingnan ko muna sa Zoom. May nag-raise hand na ba? Wala pa. So, proceed po tayo. Second question is from 5952. Sabi niya, "Good evening, bro JD. Ask ko lang, nagkasala ba ako o kasalanan bang dumalo sa birthday ng friend ko kasama ang kabit niya? Di ko po kasi masabi na mali ang relation nila kasi ang bait nila sa akin. Nagkasala na po ba ako ng sin of omission?" Brother Angel? Well, kung medyo ano talaga siya, lahat naman tao, even bishop, no? Alam niyo, mahirap 'yan. Even tingnan mo si even ang ating Santo Papa, hindi siya makapagsabing, "Oy, bawal 'yan." Di ba? Parang talagang hindi ganun kadali kasi sinopomission. Pero kung magagawa natin 'yon, no, that's much better, no? 4:17 bro ng Santiago para mas alam na maano tayo na may Bible verse tayo, no? Malalaman natin. Okay, Santiago 4:17. Ito ang sinasabi. "Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala." Yan, no?
Imagine niyo even sa misa, alam nila na bawal din sa communion ng hindi nagkukumpisal. Pero pansinin niyo, sa misa walang binabanggit sa pare, walang binabanggit, oy, yung mga may mortal sin, wag kayong magsubo ng hostia, wala. See? Hindi siya kasi ganun kadali. Even my bishop here, tinanong ko siya, bishop yan ha. Sabi ko, paano po yung mga hindi karapat-dapat? Eh, ako, sabi niya, sabi niya, Amerikano yun, no, yung bishop, ka-vibes ko. Sabi niya, no, those who wants to receive communion, sabi niya, just give them. Binibigyan ko lang. See? Pero pag, di ba, biblically at saka turang simbahan, bawal. Pero hindi nga sinasabi ng mga pare, pansinin niyo. No? So, iniisip ko yun, paano ba yun? Nagkakasala ba sila? Inisip ko, bakit naging banal naman si Padre Pio, no? Subo siya na subo ng hostia, pasubo rin na pasubo ng hostia na hindi binibigyan ng warning. Supposed to be, bibigyan ng warning. Kasi ako ganun hanggat maaari. Kung gusto mong iligtas ang tao, bigyan mo ng warning, di ba? Kung mahal mo yung tao, bigyan mo ng warning. Ako yun ang prinsipyo ko. Kaya kanina talagang sinasabi ko sa tao, sasabihin ko talaga sa tao, no? Pero nasasaktan sila eh. Well, fine, kasi mas maganda yung ano. Ngayon, ang sitwasyon mo, oh, alam mo kasi, no? Na kabit siya, ganito. May problema talaga na sinopomission diyan, kapatid. Pero ayoko kitang husgahan diyan dahil Diyos lang ang maghatol. Pero turo ng simbahan, turo ng Biblia, pag alam mo, problema po talaga yan, no? Iba ng ating Santo Papa, hindi niya inaano yung mga ibang sekta, no? Ano, ibang ano, hindi naman niya. Kasi ang gusto ni Santo Papa kasi sa atin is we need to set an example as a good Christian, Catholic Christian. Hindi yung daw sabihin to, sabihin yun, no? But biblically, pag alam mong bawal, alam mo mabuti, hindi mo ginawa, mabuti yung sinabihan mo eh. Ako nga, sabi nga, yung apo ko sa pamangking ko rito, sa ate ko rito, magpapakasal sila sa civil this February o doon sa Pilipinas nung girlfriend niya, no? Military ano yun, US military ano yun, may katungkulan pa rito sa Okinawa base, no? So magpapakasal yun. Sinabi ko talaga, hindi pa kayo kasal sa Diyos. Hindi pa kayo mag-asawa. Sinabi ko. At although siyempre it's between lolo. So lolo niya ako dahil dun sa apo siya ng ate ko, no? So hindi ano, so sinasabi ko talaga, no, in a nice way naman. At kilala naman niya ako, alam niya na tagapagturo ako. So ngayon, kapatid, no, kung nakikinig kayo sa mga ganyang sitwasyon, in a nice way sabihin niyo, alam mo Brad, sana magpakasal kayo, no? Sabihin mo rin. Kasi ang problema rito yung ano natin eh, yung bang mayroong tayo responsibilidad dahil may alam tayo sa sitwasyon nila. And pag hindi natin sinabi, delikado. Sabi ni Apostol Santiago, siyempre galing sa Diyos ang sinasabi nila, ang turo nila. Kapag daw ikabubuti niya at hindi mo sinabi, nagkakasala. So doon lang tayo, ayoko magdagdag, ayoko magbawas. Yun ang sabi ni Apostol Santiago. Bro Jando. Okay. So ito naman tayo ngayon sa next naman na katanungan naman from uh, tingnan ko muna sa Zoom kung may nag-raise hand na ba sa Zoom ha. Okay, may nag-raise hand natin online si Ate Edna. Ate Edna, go ahead. Good evening po. About po to sa exorcism and deliverance. May nagtanong po, pag daw po ba may open ang third eye, consider daw po ba siya na wala sa state of grace? Okay, ibigay yan para kay kay Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer, good evening. Okay, good evening Brother Jando. Isang pinapalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. So, ang tanong, kung open ba ang third eye, nasa state of grace ba siya? Ang sagot po natin dyan, wala po. Kasi yung occult third eye po, hindi po talaga siya sa Diyos. Ano po yan? Galing po yan sa mga demonyo. Yan po ang teleconference ng mga demonyo kung bakit siya nakapasok sa ating buhay. Ang third eye is it's either hereditary, mga ornamana na napasa galing po sa ating galing po doon sa
mga kaninunuan po natin ng mga albularyo doon sa it's either sa fourth generation, 10th, mga ganyan, namana po yan. Kasi kapag ka ganito ang third eye, hindi nangangahulugan na kung bukas ang third eye, okulto na ito. Ito ay naging occult, third eye lamang kung ang may katawan ay hindi namumuhay ng kabanalan. At ang pag-iingat sa pagtupad sa mga utos sa kalooban ng Diyos. So, kung bukas ang third eye ng isang taong hindi makadiyos, ang faculty ng third eye niya ay maaaring magsilbing pinto upang pumasok ang masasamang espiritu at mananaig at maghahari-harian sa faculty. So, ang occult third eye ay nagsisilbing parang teleconference screen ng mga demonyo sa isipan ng tao. Dito nangungusap ang ng mga demonyo sa katawan ng tao sa pamamagitan ng yung makikita niya, yung mga vision, yung tawag niyan, yung mga locution, audition, or apparitions, or bulong, o mga pagpaparamdam, sensations. Ito ang dahilan kung bakit ang mga occult third eye ay may pandama lamang sa masasamang espiritu. So sa mga sa mga demonyo, sa preternatural world. Ngunit walang pandama sa banal na presensya sa Eucharistia o sa presensya ng maraming anghel o sa piling ng mga banal. So walang mabubuting espiritu na makakaraan o makakagamit ng pinto ng occult third eye dahil ito ay for exclusive use of the demons and man's lower faculties. So ang ibig po sabihin yan, yung sinabi ni Padre Nunet Ligaspe na isa ding exorcist, siya po ang nag-explain na ang third eye pala na-activate siya kung meron kang third eye nung bata pa or na mo yan, yung nung namana mo yan, ma-open yan once na nagkasala ka ng mortal sin or namuhay ka ng sinful lifestyle. Kasi ang mga demonyo, kaya nga tinawag yung occult Occulto da siya dahil ginamit ng mga demonyo. Ito ang sabi din niya about sa occult third eye. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan isara ang third eye na pinaghimasukan ng masasamang espiritu ng mga okultong kapangyarihan. Ang pagsasara ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng pagtatalaga, yung consecration ng third eye sa Diyos upang mapawalang bisa ang pag-angkin ng demonyong kumapit dito. Ang ibig din sabihin nito ay ang Diyos lamang ang makagamit ng kapangyarihang ito para sa kanyang layunin. So, ang Diyos lang pala ang pwedeng makagamit ng psychic ability kasi sabi ni Padre Nunet Ligaspe na tayong lahat meron talagang psychic ability. Pero ang Diyos lang mismo ang makakagamit niyan. Kapag ka nagkasala ka ng mortal sin o namuhay ka ng sinful lifestyle, yung mga demonyo niyan manghihimasok. Sila mismo ang sila mismo ang maghari-harian. Kaya nga po, yung nakikita po natin kapag ka-open yung third eye ng bawat isa, yung tao na namana niya, puro demonyo po talaga. Experience ko yan sa kumbento. Nung bata pa ako, nakikita din ako dyan sa bahay. Kapag ka natutulog ako doon sa mismo na bahay namin, doon sa Negros, nakikita ko sa labas ng kulambo. Dalawa sila na yung magpamilya, yung babae at saka lalaki, mag-asawa, naka-gown po yan. Kaya yung bahay namin, pagka umuwi ako doon, ang daming cross doon sa dingding. Kasi takot ako noon kasi iniiwan ako ng mama ko kasi kapag bibili sila ng kung anong bibilhin kapag Sabado kasi namamalengke kasi ang dami kasi mga gulay kapag kagabi tinitinda. Ang dami ko nakikita. Kaya nga takot nga ako Kaya nung pagpasok ko sa kumbento, ang dami na nagsusulputan doon sa dingding, yung mga ganyan. Yung napari na nga yung kabatch ko din, open yung third eye niya, napari na din siya.
yun din ang nakikita. Mas grabe yung sa kanya kasi tumatabi na. Yung sa akin, mga shadow pa yan. Yun ang delikado eh. Kasi kapag ka first stage ng occult, yung occult third eye, ano pa yan, parang mga gas, yung smoke, makikita mo yan puti. Tapos itim na nandito lang yan sa side mo makikita, hindi mo yan makikita sa harap. Kapag ka second stage na po niyan sa occult, sa third eye mo, makikita mo talaga siya na buo sa harap mo pero walang muka. Yun, nakita na ano ko yan, yung paglabas ko na sa kumbento, doon talaga grabe yung harassment ko kasi yung third eye ko din, yung sa divination, mismo may nakita ako doon sa panaginip na nagkakatotoo talaga. Yung 2010 nakita ko doon nung postulan pa ako doon sa Bicol, nakita ko na siya doon sa panaginip. Pag 2010 ako mismo ang gumawa sa nakita ko. So grabe yung harassment sa akin. Halos na parang mabiyak yung ulo ko eh. Grabe yan kapag open ang third eye mo. Hindi mo ang findings lang ng doktor, severe migraine. Yun lang ang findings nila. Nagbibigay sila ng gamot pero wala talagang healing na nangyayari. Parang sasabog na yung ulo eh, nagpipitik-pitik eh. So, nung nagsimula ng mag-deliverance kasi tinuruan din ako sa nila na sige, mag-deliverance ka. Nung pag-deliverance ko, grabe. Nagsusuka, nahihilo, nagbibirtigo, parang umaalon yung tiyan, ganyan, lumalabas talaga kung anong kinakain mo hanggang sa totally healed. Grabe yung lab, paglaban ko doon sa yung sa occult third eye, pero ang pinaka technique lang po diyan mamuhay ka ng kabanalan. Yun po talaga. Kasi once mamuhay ka ng kabanalan, i-renounce mo yan, i-renounce mo yung occult third eye kasi ang delikado po niyan kapag ka nakapenetrate na po talaga yung nagamit mo na kasi delikado po yung third eye kasi kapag ka nagamit mo yan, palagi mo yung nagagamit, kakapit yung mga demonyo dun sa buhay mo. Kaya kapag ka nakita mo na yung mga demonyo, totally na meron na yung muka, mag-ingat na po tayo. Kasi magiging walking possessed ka na. Kapag ka nakakausap mo na ang mga demonyo, yun po na wag nating paabutin na pumasok sa ganoon, doon na sitwasyon. So hindi po yan galing sa Diyos ang occult third eye. Galing po yan sa demonyo, kaya nga tinawag na occult third eye. Meron kasi Bro, dito sa ano ulit ang sagot po doon? Wala ka sa state of grace kung open yung third eye mo? yung sa third eye kasi ganito, yung sinabi ko kanina, kung open ang occult third eye mo, hindi po yan galing sa Diyos. Kapag meron yung opening kasi namamana po yan, kapag sumunod ka sa Diyos, may harassment niyan kapag hindi mo na-renounce. Kasi teleconference yan ng mga demonyo. Kaya nga, doon ka sabi ni Padre Nonet Ligaspe, na kapag open yung third eye mo, ang nagte-take over na po yan, yung mga demonyo. Kasi pinto yan ng impyerno at saka sa'yo. Kaya nga yung mga demonyo, labas-pasok yan sa buhay mo. Kasi palagi ang nakikita mo, hindi yung banal na Eucharistia, yung presensya, hindi yung mga anghel na sa langit, hindi mo yan makikita. Ang makikita mo lang, nandun sa preternatural world, yung mga mundo ng demonyo. Sila lang ang mismo makikita mo sa kanila. Kasi ang psychic ability kasi meron yan sa lahat ng mga tao. Lahat tayo merong psychic ability. Pero ang Diyos lamang, sabi dito ang Diyos lamang ang gagamit ng kapangyarihang ito para sa kanyang layunin. Kaya po yung mga santo natin, na ano po yan, yung supernatural, nakikita na nilang anghel, kagaya ni Padre Pio. Nakikita din nila ang demonyo, kaya hinaharas din sila. Hindi po yan occult third eye kasi yung occult na-open yan kapag nasa kasalanan ka, yung sa mortal sin. Mas lalong mag-a-activate yung occult third eye. Kaya marami sa pasyente sa Maynila at sa Bohol, kaya nga dito, gusto nilang tanggalin ang demonyo sa buhay nila, pero gusto pa rin nila nga nandun pa rin yung occult third eye nila kasi gagamitin nila sa
mabuti. Mas lalong mariretaliate sila niyan kasi hindi nila sinurrender totally yung kanilang occult third eye. Kaya nga pala, ang daming nangyari doon mayroong isa doon sa Bohol na nakikita na niya yung past ng isang tao. So anong ginagawa niya? Ina-advisean siya na huwag kang lumabas ngayon kasi may mangyayari sa'yo. Mag-pray ka lang naman. Ginamit niya sa kabutihan pero anong nangyari sa kanya? Na-possess. Bakit? Kasi ginamit niya yung kanyang kapangyarihan na galing sa demonyo sa mabuti. Hindi man yan pwede. Kapag ka i-renounce mo, renounce. Kasi ang Diyos lang ang magamit niyan, hindi yung galing sa mga demonyo. Kasi kung sa Diyos yan, makikita mo sana yung mga anghel. Pero be careful po talaga. Kasi ang spirit of divination kasi yan eh. Ang occult third eye, ang spirit of divination kasi, at saka yung clairvoyance, delikado po yan. Kasi kalimitan ng spirit of divination nandi-deceive ng mismo na open ng third eye. Kasi merong pare din dito, nakikita daw niya yung mga anghel, sobrang ganda. Gwapo yung mga gwapo yung mga anghel. Nakikita niya yung mga poor souls sa purgatory na nagaganon doon yung mga kamay doon sa alapaap nagsisigawan. Pero nung paglapit ng isang puses sa kanya, nag-react. Parang sasabog yung ulo niya doon sa pare na mismo yan. Mas delikado po yan kapag nagpa-close ka ng third eye, sa open din ang third eye kasi mas madadagdagan yung yung bigat ng third eye mo kapag nagpapa-close ka doon sa open ng third eye. Kaya nga marami na na-open kasi yung pare na open din ng third eye. Kaya nga pinapasa na nga dito sa akin yung mga kaso na ang pare open ang third eye, kinu-close niya pero ang nangyari napopossess. So wala na siyang magawa kasi open din yung third eye niya. So bakit na-open? Dahil doon sa occultism din na ginawa kasi nagti-treasure hunting. Yung treasure hunting nagpapadugo din yan. Yung mga may hindi natin babanggitin, merong daming mga pare na ganyan na nagti-treasure hunting tapos nagpapadugo, open ang third eye nila. Kaya nga po, delikado po yan kasi nag-a-activate yan kapag nasa sinful lifestyle po kayo. So i-renounce. Once na nagamit mo yung occult third eye mo nang matagal, huwag mong asahan na madali yung matanggal. Kasi naka-rooted na yan doon sa sarili mo. Kaya nga, ang gagawin mo is yung conversion kasi sa tagal na panahon na nagamit mo yung occult third eye, ganun din na dapat na sincere ka sa buhay mo na magbago. Kasi pagka hindi ka sincero sa sa buhay mo na hindi ka magbago, ganun pa rin. Kaya ang dami nagrereklamo, nagchat-chat, bro, bakit ang tagal ma-close ng third eye? Huwag kang magmadali. Kasi hinayaan mo yung demonyo na manghimasok sa iyo at ginamit mo yung third eye mo. Kaya yung sa mga open ang third eye, alam namin eh. Kasi experience din namin bakit na open yung third eye. Bakit matagal? Ganito po kasi bro. Yung nagtanong, kako-confess lang niya tapos nag-renounce na siya. So, kung sinabi mo po na yes na wala sa state of grace yung open ng third eye. Based po sa explanation nyo po, sabi mo may pare na open ng third eye. Sorry po, nalilito po kasi ako. Ay, sige. Mama. Sige. Sis, ano po yan? Sabi niyo po, 'di ba, ang open ng third eye ay wala sa state of grace. Ang sabi po dito sabi po dito nagtatanong ay ang sabi ko nakapag-confess ka na ba? Nakapag-renounce ka na ba? Positive sabi niya. Pero open pa rin daw ang third eye niya. At base din po sa inyong explanation kanina, kahit pare na po, open po yung third eye niya. Kaya nalilito po ako kasi ayun po. Bakit nagkakaganon? So, ganito po, ulitin ko.
na-activate yung third eye kasi hereditary yung napapasa napapasa galing doon sa dahil yung meron tayong mga ninuno na albularyo, napapasa yan yung third eye, mamana. So kapag ka namana mo yan, yung third eye ma-activate siya once namuhay ka sa mortal sin or sinful lifestyle, trauma, occultism, yan. Na-open yan. Kaya nga, yung nalilito ka kasi merong pare na open ng third eye kasi ang daming pare ngayon na merong habak, merong occultism, nagtitreasure hunting, nagpapadugo kasi yan, sister. Hindi ko lang babanggitin. Nagpapadugo kasi yan. Kaya nga yung iba, yung pare, mga kaparian, merong dinadala na mga pasyente sa kanila, kino-close nila yung third eye pero hindi na-close. Bakit? Open yung nila Open yung third eye din nila, mas nadadagdagan yung bigat ng pasyente dahil sa open ang third eye ang nag-close. Hindi man yan pwede. Kasi ikaw, for example, ako, open ang third eye ko, may spirit of divination doon sa buhay ko, may demonyo, tapos kino-close ko yung may demonyo. So anong mangyayari? Nagcha-charge lang yung pasyente doon sa mismong nagpo-close. Kaya nga po, kapag meron kaming pasyente na open ang third eye, kapag merong open din third eye na nag-a-assist, mas magwa-wild pa yan. Bakit? Doon kukuha yung mga demonyo sa kanya ng strength para, kasi na sila na anong tawag niya, nanghina na sila doon sa prayer. Pero nung nakahawak sila ng open din third eye, nag-charge ulit, nagre-react ulit kahit na mahina na sana. So delikado po yan. Kaya nga po, kapag nagkumpisal ka lang, nawala ka rin, para lang maklose yung third eye mo, hindi po yan makuklose. Bakit? Yung intention mo nagkukumpisal ka lang para maklose, hindi man yan pwede. Parang mangungumpisa lang ako kasi requirements para sa deliverance. Hindi man yan pwede. Ang anong ibig ko sabihin? Nagkukumpisal ako kasi nagsisisi na ako sa kasalanan na ginawa ko. Gusto ko nang bumalik sa Diyos. Yun ang pinaka-importante dito. Kaya nga po, ang daming nagtatanong, Brad, magkumpisal ako kasi magdi-deliverance. Hindi yan pwede. O hindi yan requirements, parang requirements lang, obligatory. Hindi yan ang purpose ng kumpisal. Ang kumpisal dahil sa nagsisisi ka sa kasalanan mo. Yun ang purpose ng kumpisal. Kaya nga po kapag yung sinabi ni yung exorcist sa Vatican, si Padre Amorth, one good confession is more than 100 exorcism. Kasi bakit? Kapag pure yung intention mo na magbago, mawawalan ng hold ang demonyo. Bakit ang daming nagkungumpisal pero hindi pa rin na-close yung third eye? Kasi nangungumpisa lang sila para ma-close ang third eye. Hindi yan pwede. Nangungumpisa lang ako para mawala ang demonyo. Hindi yan pwede. Repentance ang kailangan. Yung pinaka-essence ng kumpisal ang inaano po natin. Kasi hindi naman natin maluloko ang Diyos sa intensyon natin. Kasi Diyos man siya. Bakit gagamitin natin ang Diyos para lang sa ating sarili na yung kapakanan? Hindi man yan pwede. So kailangan po talaga yung sincere, yung magbagong buhay na hindi mo na uulitin yung kasalanan mo na ginawa mo. Yan po ang nagpapakawalan ng stronghold ng demonyo sa buhay, yung demonyo sa buhay natin. Aalis sila, kusa silang aalis. Kasi experience ko na yan, na gusto kong masara, pero bakit ako natagalan? Kasi ang purpose ko lang masara. O yan ulitin ko, purpose ko lang masara. Pero nung nalaman ko na yung takbo ng buhay ko, yung sa demonyo, bakit ganito, bakit ganyan, wala nga case officer nagtulong sa akin. Ini-eksperimentuhan ko lang yung
yung sarili ko, bakit ako nagkakaganito? Doon sa experience ko mismo, na walang nagturo sa akin, mag-deliverance lang yung tinuro lang. Pero sa mga ganito na pamaraan, yung mga libro na ano, doon ko lang talaga nalaman dahil nag-illumin yung Diyos sa buhay ng isang tao na inatake niyan. Kaya nga po pasalamat ako sa Diyos kasi ginaid ako na walang nag-guide sa akin. Kasi nagtataka ako, bakit palagi lang akong react ng react? Bakit hindi natatanggal? Yun lang pala ang pinaka-importante. Kaya nga tinanggal ko, nagbago talaga, sabi ko, ayaw ko nang mamuhay ng ganito. Gusto ko nang bumalik sa Diyos. Bakit? Kasi palagi akong sinisave ng Diyos, ang dami ko ng utang, bakit ako sinave ng Diyos, pero bakit hindi ako mag-respond? Yun ang pinaka-importante Yung pag-respond mo doon sa Diyos na buong puso. Kaya nga po, nung pag-respond ko po talaga, totally healed po. Yun ang importante. Bakit? Takot na akong mamatay noon. Kasi akala ko mamamatay na ako. Ang dami na, nagtataasan na yung mga kolesterol, mga ganyan. Pero nung pagsabi ko lang na tatanggapin ko na mamatay ako para sa Diyos, totally healed. Kapag katakot ka na mamatay, kasi nakikita mo na yung mga demonyo nakikita mo na sila kahit na para ka nang hindi mo na alam kung anong gagawin mo So, ang ginawa ko, tinanggap ko talaga lahat. Anong nangyari? Totally healed. Bakit? Kapag ka sinurrender mo sa Diyos lahat, mawawalan ng kapit yung demonyo. Yun ang pinakasekreto lang po doon. Kasi ang daming nagchat-chat, ang daming, Brad, bakit ganito, ganyan? Ang dami ko ng prayer, naubos ko na yung naubos ko na ito sabi nila. Naubos ko na sa kakadasal. Bakit open pa yung third eye ko? Walang plano Gusto lang matanggal yung third eye Walang plano na magbago. Hindi yan pwede. Hindi natin madaya ang Diyos. So yun ang pinaka-importante po talaga dito. Kasi ang daming magpiprayer lang ng closing ng third eye. Pero andon, wala. Parang wala lang sa buhay nila. Parang hanggang dulo ng na lang, hindila na lang. Hindi nagmi-meditation. Ang pinakasekreto meditation manahimik ka ng buong araw. Subukan mo manahimik. Kahit na 5 oras, manahimik ka na magano ka yung meditation, pinaka-importante. Alam mo, may i-illumine ka ng Diyos. Kasi para yung salamin kapag yung salamin puno ng lumot, kapag hindi mo yan nilinisan, kahit na anong sinag ng araw, hindi sisinag yung salamin. Walang reflection. So anong kailangan? Linisin mo yung salamin, linisin mo yung sarili mo. Once malinis yung sarili mo, pagsikat ng araw, pagsikat ng Diyos, magre-respond ka, iilaw ka. Yan ang pinaka-importante. Yan ang turo ni Saint Teresa of Avila. Yung sa appetites natin, yung mga gana natin, tanggalin natin yan. Kasi ang dami nating gana Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon. Wala tayong ascetical life. Yung spirit of ascetical. Kailangan po yan. Kasi gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan. Paano ma-close yung third eye mo niyan? Kasi ang dami mong gana, yung sa appetites. Ang appetites kasi, para yang linta. Kapag hindi yan nabubusog, hindi yan tatanggal sa buhay mo. Kaya ganyan ang demonyo. Parang linta yan Kapag hindi nasipsip niya lahat ng gusto niya, hindi yan aalis sa katawan mo. Kaya yung sabi ni Saint Teresa of Avila, tanggalin mo yung appetites, yung gana mo, tapos mamuhay ka sa kabanalan. Yun ang pinaka-importante, sister. Parang lumagpas na tayo. So yun, sana po. Okay, bro. Second question. Yung kanta po bang apete, may ano po masabi about dyan sa exorcism? Kasi masama po yung meaning kasi niya. Yung kanta na yan, hindi ko po na. Very well known po kasi yung kanta na yan, pero hindi po maganda yung lyrics. Sinasayaw nga yun ng anak ko Hindi ko po na yan, sister, hindi ko po yan. Kasi hindi talaga ako mahilig sa kanta, sa totoo lang. Yung sa mga worldly song, tumanda na talaga ako na
nandun ako sa kumbento. Kahit na mga kanta sa panglabas, sister, wala talaga akong idea. Kasi ang aga ko na pumasok sa kumbento, hindi talaga na ako na-expose kahit na ngayon sa mga kanta na worldly, kahit na sa video, isang video challenge, hindi ako nag-ano dyan. Yung mga kasama namin sa kumbento, mahilig, pero ako wala talaga. Pwede So, po si Brother tanong Wendell, natin, Brother Jando. Brother Wendell. Yes, nandiyan si Brother Wendell Ted na. Tanong mo. Yan po ang tanong ko, bro, Jando. Brother Wendell, good evening. Brother Wendell, ating ano si Brother Wendell ha? Nandiyan si Brother Wendell eh. Wait lang. Ano, Oh. alam mo meaning yan, te? Sis? Yes, alam ko po yun. Pinasa ko po sa iyo, bro, yung tawag dito, short video. Hindi po siya maganda. Meron din ba ako narinig na pare na hindi nga po siya maganda. Nakita ko lang kasi din yun na hindi maganda pero isinayaw sa sinulog. Ito yung pinasa mo. APT ba yan? Sige po, salamat po. Marami na pong time. Sa sunod na lang po siguro, bro Romer. Masunod na lang, i-search po natin yan kasi okay po. Hindi ko kasi wala talaga akong alam sa mga wordlet. Kasi sa pagkaunawa ko kasi diyan, yung mga words talaga niya, Brother Romer, is para bang may kalaswaan ba? Pero hindi naman niya naiintindihan ng mga sumasayaw. Sayaw na silang sayaw. Kasi yung beat niya kasi yung ano nila doon eh, yung beat, yung melody, yung tune, yun ang kanilang ano doon kung sinasayaw nila. Pero hindi nila naiintindihan yung lyrics. Para bang naalala niyo dati yung tungkol doon sa sa Babylon, ano yun? Yung Babylon na kanta, yung sumikat din. Yung ginawa nilang sayaw. Ginawa ng sayaw sa nakahubad. sa TikTok o nakahubad. Parang ganun ba, hindi nila naiintindihan yung lyrics. Sa kanila lang yung beat, yung melody, yung tune, yun lang ang sa kanila doon. Wala na silang pakialam kung ano maraming ang kanta na from Thai musics na sinasayaw din nila yung yung Thai na yung naging sikat din sa TikTok. Maraming music ngayon sa iba't ibang bansa yung halimbawa yung BAM, yung boom boom, yung BAM ng ano bang grupo yon na yung si Nancy yung pinakamaganda sa kanila na nakalimutan ko anong grupo yon. Para bang ba hindi nila naiintindihan yung lyrics pero sinasayaw nila nang dahil sa beat, sa melody at saka sa tune. Yun ang ibig sabihin natin na doon. Yung apat to sinayaw lang sa sinulog. Actually, hindi siya dapat itugtog sa sa sinulog dahil yun eh. Hindi naman religious yung apat to. Hindi siya religious. Bawal, bro. Hindi siya bawal pwede. Kasi... Hindi siya pwede itugtog sa sinulog pero sa TikTok bawal lang. yan. Sa TikTok lang, nasa kanila na yun dahil unang-una hindi talaga naintindihan yung lyrics. Wala silang sa lyrics sa kanila yung beat lang yung kanilang doon para bang ano ba pwede natin gamitin? Yung aserehe dati yung aserehe ha rehe dati sikat yung aserehe dati. High school pa yata ako nagisikat yung aserehe. May mga nasasabi na satanic daw yung aserehe kasi wala raw katumbas na translation yung language na ginagamit doon. Pero wala namang prueba na satanic yung aserehe. Pero dahil sa tune, melody tsaka sa beat, sinasayaw nila. Yan ang ibig sabihin doon. No? Okay.
So, move naman tayo ngayon kasi meron sa WhatsApp gusto magtanong. Siya nga pala, papaano ko pala itong si Jean Paul Mabilen. Yung Zoom mo, hindi ko siya pwede ma-unmute kasi wala kang, ano, meron pala siyang audio pala. Jean Paul Mabilen, ikaw ang kasunod dito ha. Meron mo na akong ibang tatawagin muna. Nauna pa sa'yo to eh. Si Pedi. Ati mo na unahan si Pedi. Nauna to sa'yo kanina. Kaya ito mo na unahin ko. Okay, sana mag-ring. Hello, brother. Hello, bro. Go ahead. Sige, go ahead, bro. Ano yun? Lucas 4, 14 hanggang... Ay, ating ibigay yan kay Brother Ranger. Brother Ranger, sa'yo yung reflection. Ano 'yon? Hindi ko narinig sa inyo. Pakiulit, brother, Hindi ka marinig, bro. hindi mo marinig. Hindi mo marinig, Ikaw bro. lang ikaw lang nakakarinig. May nagtanggal sa akin ng audio. Ito, balik natin. Go ahead. Hindi kasi yung sa Lucas 4:14-21, kung paano ba natin mabibigyan ng reflection yun na pwede nating i-apply sa buhay natin yung yung pagbasa ng Panginoong Hesukristo doon sa ano ba yun, yung sa synagogue ba yun, yung sa synagogue ba yun? Pakibigay na natin sa ibigay mo yung talata, bro. Jando. Kasi ang naalala ko dyan sa talata, bro, sa Lucas 4:16, si Kristo tuwing Sabado nasa sinagoga nangangaral. Sa 18 hanggang 22, binasa niyo yung talata sa Isayas, ang nagsasabi, pagagalingin niya yung mga bulag, palalakarin niya yung mga pilay, pagagalingin niya yung mga may sakit. Tapos sinabi doon na ang lahat ng mga ito ay nangyari dahil doon yung mga nasinagoga nagalit sa kanya, nagsipagtindigan. At dahil binakit niya rin yung nangyari kay Naaman, kung saan hindi niligtas yung mga Israelita, niligtas yung mga hintil, si Naaman at ang mga hintil. O ngayon, yung mga nasa sinagoga nagsipagtindigan, nagalit sila. At kanilang dinala si Kristo doon sa bangin para ihulog. So yun ang ibig sabihin ng kanya talatang pwede mo ba daw gawa ng reflection. Ibig sabihin, pati katigasan pa rin ng ulo ng tao yung umiral doon sa kahit na ang Panginoong Hesukristo na yung nagsasalita, ano? Parang ganoon. Hindi, sa kanila, kung ang unawa ko doon, ayaw nila yung magtuturo ka ng salungat sa gusto nilang marinig. Yun ang nangyari doon eh. Kung babasahin natin at simulan basa sa sa Lucas 4:18 ha. Sabi kasi ganito eh. Sila nagalit no dahil dito sa ito. Sabi ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Nauunawaan ng mga Israelita na yung kanyang binasa ay patungkol sa Mesiyas. So sa kanilang pandinig is parang inaangkin ni Kristo na siya ang Mesiyas, kaya nagalit sila. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila.
Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin niyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Sabihin, bago kami maniwala sa iyo, pakita mo naman muna sa parang gawa. Mara, sabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ng mga nabalitaan namin ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. So dito, pinapakita dito na yung mga hintil ang tila pinagbibigyan at yung mga Israelita hindi, no? Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila, tinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng Sabat. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa mga tao na ayaw nilang marinig yung totoo. Gusto nilang marinig yung pabor sa kanilang gusto. Yan yung sinasabi sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. So sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Yan ang naunawaan ko sa talata, Brother Pede. At Kaya by the way, kaya pala at by the way, lipat ko muna, ibigay ko muna kanila Brother John Ray. At pagkatapos niya, Brother John Ray, pakitawagan itong si Mary Jean ba to? Jean Paul Mabilen sa Zoom pagkatapos ni Brother Pedi kasi siya yung yung gusto kong isunod, and then paanohin ko man si Diban dili naantok. Okay? Brother Pedi, go ahead. Continue. Carry on. Sabihin niya si Brother Jun Ray. Sige, Brother John Ray, go ahead, Brother John Ray. Pagkatapos niya, si Jean Paul isunod. Sige, go ahead. Yes, kasi ang naunawaan ko kasi paano bigyan ng refleksyon. No, yun bang tanong mo, kapatid? Hindi, okay lang din. Pero kung meron kang ibang magiging karugtong. Kasi yun kasi ang pinaka... Then, ang ano ko lang din, from makapagbigay din ako ng insight, kung ano bang pinakatanong mo doon, kung ang narinig ko kasi sa'yo kanina, paano bigyan ng reflection. Pero maganda rin yung narinig ko kay Bro Jando. Kaya lang ang tanong ko ngayon, sinasabing naganap na, iyon yung naganap na. Ano ba talagang gusto mo malaman doon, ang reflection or ang buod ng talata? Ano bang gusto mong mano doon, yung reflection or ang nangyari talaga doon sa panahon ni Jesus? Meron ka bang maibibigay na reflection? Sige. Yun din yung kita tinatanong. Gusto ko sanang kung ano talaga ang gusto mo doon sa talata, kung interpretation ba o reflection? Sige, reflection para kung paano. Wag na lang, patuloy na lang ako. Hindi na lang ako magbibigay kasi nalito na rin ako sa iyo eh. Tanong ka na lang ng ibang tanong. Okay. So hindi, ang naano ko lang doon yung sabi yung naganap na, ibig sabihin doon sa hindi paniniwala ng mga nakarinig sa kanya, ibig sabihin noon nangyari na yon bago pa niya basahin yung mga talata na yon. Nagaganap na yung mga taong ang gusto lang nilang marinig yung pinaniniwalaan nila. Ang gusto lang nilang paniwalaan yung gusto nilang marinig. Parang ganoon.
So parang parang walang iniwan sa mga sa mga ibang sekta, 'di ba? Na kung turo ng simbahan hindi nila masyadong tinatanggap kasi against sa paniniwala nila. So parang tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Brother Jando? Hello? Bro Jindri, kausap ka yata? Ako ba? Ano yung sinabi niya eh? Ha? Hindi, may tinatanong Kahit siya. sino lang. So, Kahit okay, sino lang. kasi... Ano yung tanong, bro? Ano yung tanong? Hindi, yung sinabi kasi doon sa pagkakabasa ng Panginoong Jesucristo, 'di ba? Yung sabi niya naganap na. Doon sa mga sinabi niya, pero ayon doon sa sinabi ni Brother Jando na hindi tinanggap kasi yung mga tao ang gusto lang nilang tanggap, ang gusto lang nilang marinig yung gusto nilang tanggapin. So hindi naman sa gusto, hindi naman ganoon. Ang konteksto kasi doon, hindi nila maunawaan ang sinabi ni Panginoong Jesucristo na naganap na. Kasi yun nga. pumapatungkol yun sa Mesiyas. Pumapatungkol yun sa Mesiyas, yung talata na yon. In which, ang perspective kasi ng mga Hudyo pagdating sa Mesiyas, hari, king ba king? King talaga yung magpapakita ng Mesiyas. Kaya nagtaka sila, paano natupad na nasaan yung hari, nasaan ang Mesiyas? So, more wrong interpretation ang kanilang pagbabasa ng o pag-uunawa sa banal na kasulatan na isinulat ng mga propeta. Yun ang yun ang nangyari doon na misinterpret nila na hanggang sa naunawaan nila si Panginoong Jesucristo na ang ibig niya palang sabihin ay siya yung Mesiyas. Kaya nga gusto nilang ihulog sa pangpang si Panginoong Jesucristo, no? Gusto nilang ipatayin kasi nga nagpakilala siya na siya yung sinasabi ni Isaias. Hindi lang direkta, indirectly. Kaya nagalit din sila kay Panginoong Jesucristo. So yun ang ibig sabihin doon, bro, na tawag dito na yung about sa yung sinabi ni Panginoong Jesucristo na ito ay natupad na. Tapos nagalit sila, di ba? Kasi nga sino ba ang tutupad noon? Kasi siya ang katuparan eh. Hindi nila naunawaan na siya pala talaga ang Mesiyas na inihintay nila. Okay. Okay, maliwanag. Sa reflection. Hindi, okay na yun. Kung sa reflection, pwede na natin. Meron bang pwedeng reflection niya sa pangkasalukuyan natin ngayon? Yun ang gusto kong Ang gusto ko sanang maunawaan sa iyo, bro. Ano ba talaga tanong mo? Interpretation of the text or reflection sa text? Hindi, maganda kasi bro. Naging interesado rin ako doon sa sagot niyo na yun. Maganda yun. Kahit siguro para sa mga nakikinig, alam ko maganda rin yun. So yung kung merong reflection para sa reflection, yan doon. Yes. Sa reflection, pinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo gaano kahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ultimo siya na kahit hindi na niya kinakailangang basahin niya kasi alam na niya siya pinapatungkulan, binasa niya pa rin. Kahit alam niya kung ano nilalaman, pinaunawa niya pa rin. So, yan ang isa sa pinapakita ni Panginoong Jesucristo nung binasa niya yan. No, yung pagbigay halaga sa banal na kasulatan. Kasi kahit siya na Diyos ang nagpasulat ng mga bagay na yan, binasa niya talaga para ating sundan ba? Ating sundan. Para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ayos bro, ang ganda. Yes, sabi ng Panginoon sa Kristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan niya ng sinabi niya eh.
So lahat ng action ni Panginoon Jesucristo, mayroon niyang teaching sa atin. Mayroon niyang gusto niyang sundan natin. Lahat ng kanyang gawain, yung pag-ano niya sa fasting niya. So kung nag-fasting siya, fasting din tayo. O yung mapagano siya, nagpuyat siya sa panalangin, dapat ganun din tayo. Hindi yun para lang sa kanya, para sa atin lahat yun. Sundan natin, yun ang sabi niya. Klaro. Pwedeng isa pa? Ano bro? Sige. Tanong ko lang, bilang membro ng kung membro ka ng charismatic, na ito naman yung kumbaga naka-engage naman to sa Catholic sa Roman Catholic. But kasi ang charismatic naman kasi mayroon silang ibang teaching na kumbaga yung mga teaching naman is pumupulot din sila ng verse na kino-compare nila, inaano nila yung kumbaga yun ang pinagbabasihan nila ng verse, na which is okay din naman yung teaching. Kaya lang napupuna ko lang parang sa mga teaching hinahanap ko yung talagang teaching ng mga yung sa simbahan na naririnig ko rito na hindi talaga naririnig doon. Kumbaga talagang meron silang sarili nilang guide sa tuturo, sa teaching. So ang tanong ko bro, kung bilang isang yung leader ng isang grupo, kung ikaw ay nararamdaman mong hindi ka komportable dun sa sitwasyon at mayroon kang hinahanap, magiging kasalanan ba kung i-give up mo yun? Magiging kasalanan ba sa Diyos yun? Bayan ko na masumugot ba yun dyan? Okay. Anong tinatanong mong exactly bro? Yung magiging kasalanan ba kung mo bilang isang leader ng isang grupo na alam mong hindi mo kayang pangatawanan or panindigan dahil sa mayroong mga bagay na hindi mo matanggap sa sarili mo, no? So gusto mong mag-give up bilang leader or maging ordinaryong member na lang kung sakali, magiging isang kasalanan ba yan? Kasi medyo minsan nakakakonsensya kung kasi alam naman natin na itinuturo din naman dyan sa mga ganyang charismatic na yung ginagawa nila is to serve the Lord, ganoon. Aside from na nagse-serve din naman kami sa simbahan, kumakanta sa choir, ganoon. Tapos ganoon yung kung magiging kasalanan ba yun kung mag-give up ka ano ka ba diyan, coordinator ka para ganoon? Hindi naman, parang parang mga leader ng isang grupo na matatawag ganoon. Parang house sa charismatic community. Yes, so ang iniisip mo parang gusto mo mag-step down tapos maging ordinaryo ka na lang dahil doon sa ano ba yung dahilan no? Okay, ganito po kasi no, ang CCR, ang tawag ng CCR, Catholic Charismatic Renewal, which is accepted by the Vatican II, no? Yan po ay tanggap hanggang ngayon. Si Pope Francis ay he's a Pope, charismatic Pope yan. Ng cardinal siya, marami siyang hawak na charismatic. Kaya ngayon, tanggap niya yung mga charismatic po, no? Sa Vatican, lagi niya ini-invite yan, no? Ang charismatic ay but okay, ito no, matagal ako sa charismatic, 8 years din ako sa Catholic charismatic, no? Yun nakuha ko style, yung Bible preacher kasi ko. Kaya palakpakan natin si Lord pag ako di ba? Kasi Bible preacher ako sa isang charismatic. Matagal din. Tapos nag-ano pa ako at the same time lay minister doon at nagle-lay minister din sa church. Para siguro kayo din ganun, no? So ang kasi diyan, hindi naman siya bawal ang charismatic. Nagpapasalamat pa nga si Pope Francis dahil nakakatulong tayo sa ang charismatic. But
lagi pinapaalala sa atin ni Pope Francis. Nabasa ko yung letter niya dati sa mga charismatic na huwag masyadong hihigit sa turo ng simbahan. Focus, no, on the teachings of the church. Nung napansin ko yon, maraming mga lapses ba, pero hindi siya masama kasi tanggap yan. Ang iwasan mo lang yung mga lapses na kami noon may mga tinatinapay na itataas yung loaf bread, tapos itataas siya, tapos gumagalaw daw, ganun-ganun. Tinanggal yun na simbahan talaga pero nung una maraming gumagawa noon, no? Maraming mga tapos may minsan walang imbis na may misa, walang misa ng Sunday dahil ano daw ng Holy Spirit, ganito ganito, no? So hindi na inano yun dahil mas mahalaga yung misa talaga. May mga lapses lang, bro. Pero diyan ako nahubog pagdating sa spirituality, no? Ang kulang nga lang yun nga minsan may sobra, minsan at marami ring kulang pa, no? Hindi nila tinuturo tungkol sa Code of Canon Law at Catechism. Tungkol nga sa mga yung tungkol sa even yung mga sa mag-asawa, yung bawal yung mga pagtatalik, yung mga yung mga sacrilege, no? Mga ganun, kasalanan, di tinuturo yan. Pasubo ng ostya din. At minsan, yun nga, no? Mga lingkod sa charismatic, mga hindi kasal sa pari, ganun, no? So, may lapses. Pero kapatid, kung pagdating sa pananampalataya mo, kapatid, no, pag alam mong nahuhubog ka diyan, at least may punto por punto ka at the same time, napakaganda ngayon ng foundation mo. Ang charismatic kasi lagi tayong, 'di ba? Lagi tayo diyan nagka-Holy Spirit, invocations of the Holy Spirit. Kaya diyan lumakas ang espiritu ko eh. Diyan ako tumapang eh, na magsalita. Kasi kung wala ka sa charismatic, medyo minsan may hiya-hiya pa yung iba, di ba? Nahihiya. Pati mga pari nga, nahihiya magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Pero pagka nasa charismatic ka, lumalakas ang espiritu mo. No? So, mayroon siyang advantage talaga pagdating sa spirituality, kapatid. Pero hindi ko alam yung dahilan mo. Kung ikaw ay pinakikinabangan naman at nagiging ka sa mga mababa sa iyo, bro, no, at nabibigyan mo silang payo at nasa punto por punto ka na pwede mo silang bigyan ng tamang aral kasi marami sa charismatic din hindi naman nag-aaral ng apologetics, ng proper theology. So ikaw ngayon ang maging gabay sa kanila, kapatid, ba't ka aalis? Kasi yung banal na espiritu talaga malakas pagka nasa charismatic ka, di ba? So hindi mo naman kailangan alisin yan, ang tanggalin mo lang yung lapses. Pag alam mong hindi turo na simbahan, edi wag mong gawin. Pero yung Bible study, Holy Spirit, invocations of the Holy Spirit, parang dito, lagi kami nagsasabi, unang dasal pa lang dito sa punto por punto, di ba? Dinadasal namin yung Halina Espiritu Santo. So sa charismatic, laging Holy Spirit yon, pareho. At yun dun magpapalalim sa'yo. So walang problema dun, kapatid, no? Wag mo lang kung pero nasa sa yan kung medyo may nakikita kang medyo napapagod ka na. Hindi naman kasalanan 'yun kung gusto mo mag-focus sa isang gawain, kapatid. Kung may gusto mo lang mag-choir na lang or magano, wala namang masama doon as long as make sure wag kang ako umalis ako sa charismatic sa Pilipinas. So pagdating ko dito naman punto por punto, nag-focus ako rito sa punto por punto, no? So ganun. Wala na, hindi na ako naka-attend sa kanila, pero ginagawa ko yung iba doon. Nagkakamali spirit pa rin ako sa bahay, yung mga iba namin ginagawa. But yung mga turo ngayon, napaproper siya. Ano naging yung speaking of tongues, 'di ba? Mayroon diyan sa atin. Wag nang gawin 'yon, parang ganoon. So, ano ba walang dahilan para umalis ka, at least alam mo yung aral sa punto por punto. Pero kung gusto mo mag-focus sa isa, wala namang kasalanan doon, kapatid, as long as wag kang lalayo sa Diyos. Wag kang lalayo sa Pero siguro, pwede kung paglilingkod. Mm. siguro sa tingin niya na nagkakaroon na ng Lapses siguro, no? not obsessed, normal lang obsessed kasi nga marami talagang mga matigas na mga charismatic. What I mean is yun bang nag-create sa sarili niya ng confusion, nag nag nag-create sa kanya ng
something hindi maganda, mas maiging iwanan niya. No, kung hindi mapag-usapan. Kung hindi mapag-usapan. No, kasi, ang ano kasi dyan, yung mga leaders eh. Yan ang problema kasi dyan, yung mga leaders. May mga leaders kasi, na dahil leader sila, feeling talaga nila pop na rin sila. May mga ganun talaga. Yan ang sabi ni St. Paul, kung babasahin mo ang sulat ni St. Paul sa taga-Thessalonica, iwasan ng mga taong ganyan. Yung mga tao na hindi sumusunod sa kanilang mga aral. Pinapaiwasan 'yan. Kung hindi magkakaroon ng unity. Hindi palagi kayo nagkakabanggaan sa doktrina, no? Yung hindi siya marunong makinig. Kahit alam mong mali siya, patuloy pa rin siya sa gusto niyang nais na pagawa sa inyo kasi siya nga yung leader o yung grupo niyo. Kung mayroon silang pinapasunod na hindi, alam mong hindi siya turo ng simbahan, alam mong pumapalayo siya sa teachings talaga ng simbahan, iwanan mo. No? Kasi marami namang paraan para mag-grow ang spirituality mo eh. Ako nag-grow ba ang spirituality ko dahil sa kanila? Hindi naman sarili sikap ko naman ang ano ko eh. So kung sa tingin mo na mali, tas ayaw nila makinig, iwanan mo. Yan ang sabi ni St. Paul. Iwasan yung mga taong ganyan, yung magbibigay sila sa iyo ng confusion. Kasi God is not not a God of confusion. So kung nasa grupo niyo ang Diyos, hindi kayo dapat confused. Dapat united kayo. Ngayon kung may confusion, divided kayo, ibig sabihin wala sa inyo ang Espiritu Santo. So yun ang advice ko sa iyo. Kung hindi talaga kayang magkaisa, hindi mapag-usapan, then iwasan mo. Pero kung madala naman sa usap, no, na magka-unite kayo, makinig sila sa iyo kung ano yung sa tingin mo na tama na dapat mong ipa-implement dyan sa grupo nyo bilang charismatic, go. Huwag mong iwanan. Pero kung yun nga, divided, iwanan mo yan. Yan lang sa akin. Wala namang sitwasyon na gano'n. Kumbaga, personal wala naman. Personal mo lang yun. Walang pangit yung ganun. Sige. Kasi maging judgmental ka naman yan kung sarili mo lang yung pinapairal mo. Huwag naman ganun. Don't judge nga sabi na sa Matthew 7:1 eh. Ganito nga yan kasi buhat nung makinig ako ng punto por punto, talagang mas marami akong naintindihan tungkol sa turo ng simbahan. Ngayon, minsan sa teaching, nagkakaroon tuloy ako ng comparison. Doon sa comparison ko na yon, parang naglalaro sa isip ko na nagiging against ako doon sa iba na naririnig ko, na parang iniisip ko na parang nagiging sanhi pa ng kasalanan ko yung pakikinig or pagkontra ng isip ko doon sa turo na naririnig ko. Parang ganoon yung nangyayari sa akin. So, bro, hindi ka nag-iisa. May mga ibang charismatic dito. Inaaway na sila ng mga miyembro nila. Ayoko magsalita yung sikat na charismatic dyan. At ngayon nagagalit yung kilalang charismatic sa atin sa Pilipinas. Sa punto por punto, ano daw ang mga tinuturo natin. So yung isang miyembrong charismatic umalis na kasi yung 10% sinasabi natin sa pari bigay. Di ba mga charismatic? Kung ano-ano raw kasi pinapakinggan ko. Yun. May ganun din dati dito. Tapos yung 10% sabi niya, dapat sa pari. Tama naman, biblical yun. Sa pari, sa simbahan. Ngayon, nabibigay kay brother ganito. So, parang ginawa niya, umalis siya, nag-focus siya sa yun, parang inaano siya. Ngayon, ang daming ganun. Ayoko magsabi ng dahil ang pinaka-leader nun si Bishop Bacani din. So, dati naming spiritual advisor. But yun ang magiging mo doon. Yan ang talagang yun ang magiging consequences kapag nalalaman mo katotohanan, kapatid. Sabi nga ni Jesus, 'di ba, hindi ako pumarito para kundi kapayapaan, kundi magkabahagi, no?
Ama laban sa anak, anak laban sa ama, no? Kapatid sa kapatid. Bakit? Yung katotohanan kasi hindi tatanggapin, no? Ng mga charismatic o leader man. Pag sinabi mo, pati nga yung, di ba, pwede ba sabihin sa kanila, huwag kayong mag-speaking of tongue? Pwede mo sabihin, huwag kang mag-pray over? Nagpa-pray over tayo lahat dyan, pati nga ako nun. Ngayon, pwede mo bang natutunan mo rito? Bawal yun, delikado. O ngayon, pag sinabi mo sa kanila, magagalit. Ko minsan yan tungkol sa prayer of tongues medyo Yes. discussion. Kaya nung Yes, minsan exactly. natapatan ko na may teaching, nagpe-prayer of tongue, lumabas na ako. Hindi ko pinakinggan. Ayun, ang pwede nating gawin, no? Pwede tayong mag-advise na lang. Ito yung turo po na simbahan. Ako nga ngayon, nakikita ko sa YouTube yung mga sister ko, brothers ko sa charismatic. Iniisip ko sa dami ko ring natutunan, no? Sa dami ko ring natutunan dito rin at mga no? So, iniisip ko paano ko ngayon iaano sa kanila 'yon, no? Magagalit lahat 'yon. Kasi unang-una dun sa palang yung pag-aabuloy medyo dapat sa simbahan talaga 'yan, di ba? Binibigay natin ngayon dito sa tapos sila ngayong pamilya, di ba? Sa charismatic ganon. O napupunta tapos ang humahawak na yung anak, di ba? So, para nagiging family na, tama? Actually, tingnan mo sa Pasaan pala ng kapangyarihan yan dyan? ano ka ba, 'di ba? Hindi yung pasang kapangyarihan, kundi yung although sa salita ng Diyos talaga 'yon, ang inaano natin yung sila yung humahawak ng mga pera and then they can use that for their own undoing. Imbis na sa simbahan ba, no, yung tunay na simbahan talaga na imbis na, kasi may abuloy diyan, ang dami. Oo, may 10%. May 10% pa diyan, 'di ba? So, ang tanong ngayon, sinong 'di ba dapat sa simbahan at sa mga kaparian, 'di ba? Kasi ang church, ang talagang dapat mag-abuloy tayo. Ang dami nating taga-charismatic ngayon, milyon-milyon 'yan. Binibigay dun sa leader lang. Oh. Ngayon makikita mo yung buhay ng mga leader, 'di ba? Ako yung leader ko talaga may ano pa. So ako ngayon natutunan ko, iniisip ko pagbalik sa Pilipinas, paano ko sasabihin yung pinaka head servant namin na dapat ang magkolekta pare at dapat wag magsabing 10% kasi bawal 'yon. Hindi nag-i-impose ang charismatic ng 10%. Bawal 'yon. Nalaman mo ngayon, may mga malaking charismatic diyan. Doon sa 10% pa lang, sablay na yon, medyo ano na yon, lapse na yon kasi para sa Israelita yon. Ang mga charismatic ngayon, yun ang ini-impose No, isa yan si ayoko si Bo Sanchez, 10% daw pinaano niya. Sinabihan niya yung mga bishop para daw kumita yung church. Sabi sa mga bishop, ano sabi ng mga bishop? Hindi pwede. Bishop ang nagsabi ha. Hindi mo pwedeng ituro yan dahil hindi yan batas ng Kristiyano. Tama. So may lapses. Sa charismatic, ganyan. Aminin natin, hindi 8 years ako dyan. Ngayon, pagbalik ko doon, paano ko sasabihin? At binibigay yan sa church, hindi doon sa mga individual leader at hindi mo alam mo yan, yung pera sa kanila talaga at nasa ano nila, sila yung i-apply nila sa Security Exchange Commission and then sa kanila nakapangalan yung pera which is supposed to be the whole church. Dapat yan, no? Sa simbahan talaga yan. Pero individually sila nakikinabang kahit paano. Which is pari talaga ang nagbibigay tayo ng abuloy talaga sa simbahan at sa mga kaparian. No? Medyo siya, komplikado na talaga. So sa iyo, ang may advice ko kapatid, focus ka doon sa turo na simbahan. Kung ano yung feelings mo, kung halimbawa nasa charismatic ka, focus ka rin dun sa Kamal Spirit, yung spirituality mo, okay lang yun kasi magpapalakas sa espiritu mo yun. But yung mga lapses, di wag mong sundin. Yung nagtuturo si speaking of tongue, 10%, kung ano man ang tinuturo nila, na alam mong medyo wala na sa turo na simbahan, wag mo na lang sundin kapatid. Pero kung talagang alanganin ka, you can step down and you can go just to go to the church and talagang live in a holy life na proper teachings of the church ang gawin mo, kapatid. Okay. Thank you, bro. Bro Angel, thank you, bro Junri, bro Janto. At sa lahat ng mga punto por punto team. Thank you very much. Thank you. Amen. Yun, salamat po sa Diyos. Ayan no? So medyo no?
Ngayon daw si si Bro Roland. Si Bo Sanchez daw hindi na nagre-require. Pero during prayer, parang pala hindi na padala sa dasal ng 10%. Yes, actually, narinig ko yung ano nun eh. Tinuruan niya yung mga bishop nung nag-meeting sila tungkol sa fundraising. Siya nagsabi nun, although hindi pa ako na-umattend sa feast gathering niya, no, pero lahat na halos ng charismatic ganun talaga, 10%, which is mapupunta sa kanya. Lalo na si Boss Sanchez ngayon, pupunta sa kanya yon, no? Kahit sabihin mong ano, at saka medyo sa simbahan dapat, di ba? So, yun ang tanong natin, dapat pa sila maningil ng abuloy ng 10% na simbahan, which is ano sila private sila, di ba? Mga charismatic nating mga leader. Yun ang tanong doon. Dapat ba tayo mag-abuloy doon? Kasi mapupunta sa kanila, hindi ba alis sana kung diretso sa simbahan talaga yon, no? Kasi yung simbahan, may mga charity works tayo. Pero si Pope Francis kasi tanggap niya eh. So wala tayong magagawa. So okay na siguro yon. Kanina pa yata si Nahor, na ano to? Si Nahorichi bro, nandiyan ka pa ba? Last ka na lang. Naho? Richie, nandiyan ka pa ba? Wala na yan. Ayun, Naho. Oh, so pakiano na lang. I-mute ko ba? Participant. Okay, Naho Richie. Okay, yan. Lower hand. Ask to unmute. Ayan, ask to unmute ka. Bro? Ayan, okay ka na? Okay, unmute ka na. Ayan bro, last ano na. Sige bro, tuloy po. Ah, Ano po yung may paglilingkod natin sa inyo? Magandang gabi po sa lahat. Ang tanong ko po tungkol sa spiritual warfare, kung andyan pa si Bro Romer. Bro Romelo, Bro Wendell, si Bro Wendell, di pa sumagot eh. Bro Wendell, anya ka pa ba? Si Bro Wendell eh. Di Bro bali, Wendell, wala na yata. So Bro Romer, nandiyan ka pa po ba? Opo bro. Ayan ah, po. Sige po. Tuloy po, Brad na ako. ah, ngayong Pebrero kasi mag-uumpisa ako sa isang trabaho ba kung saan ako yung mag-temporary head sa isang unit. Meron akong kasama doon na ano yan siya, open ang third eye. Nung nakasama ko na siyang minsan pero wala pa tayong alam. Matagal na rin yun siguro. Meron sigurong almost 10 years na talagang nakita yun. Ah, tinatanong nga namin minsan kung yung lumipat kami minsan na isa na namang office, kung nakikita pa rin niya yung mga nakikita dati. Ang sabi naman hindi na sabi naman natin dito sa natutunan natin na yung mga normally mga elementals are or sabihin na lang natin fallen angels are territorial in nature. So sabi niya, hindi niya nakikita. So ngayon ang naisip ko lang po na uh, makakasama ko siya. Tapos meron pang isa na alam din namin na open din yung psychic ability sa napag-alaman namin dahil din sa kanyang sa way of life niya ba. Actually ang dami na ring kasakitan na dinaanan niya sa buhay. Pero sa aming yung sa the way we observe her, talagang marami ding mga na namumuhay din sa kasalanan. So, ang tanong ko, paano wala kaya silang effect sa akin or sila mismo kung kunyari may times ba na kinakailangang mag mag-undergo ba ng prayer o kaya i-deliverance yung depende lang kung emergency cases kung kinakailangan. Paano ko i-handle yung mga ganyan, Bro Romer? Bro Romel? Wala yata. Bro Bro Angel, Romel. ano? Ayun. Baka sa ano ko, yung sa signal ko naputol-putol eh. So anong Pakiulit gagawin? na lang bro. Oo, hindi mo Hindi, na narinig anong yung tanong. gagawin? Anong Yes, gagawin bro. doon sa mga open ng Yes, third bro. eye?
Opo, kasi na talagang alam namin na yung isa, dalawa yun sila, pero yung isa talaga, noon pa man, nung magkasama kami dati sa isang office din, talagang nakakita yun siya. Pero sabi niya, hindi naman niya minamind. Ah, Tapos meron din kaming isang kasama na yun siya ang na talagang may mga harassment yun kasi nung nagkasama kami noon sa Maynila, talagang may mga experience siya na maliban sa nakita, talagang hinaharas siya. Pero kung sa na-observe din namin sa kanya, may mga dapat din kasing i-correct sa way of life niya ba kasi namumuhay din sa kasalanan. Siguro may ang daming mga mga occult practices din siguro sa mga ancestors plus yung siya mismo namumuhay talaga sa kasalanan. So, kaya napag-isipan ko lang na itanong kung kasi makasama ko naman sila. Although magiging under ko sila sa authority as bilang magiging head nila, ah, paano kaya sila i-handle kung may mga times na ah, need na mag-undertake ng ah, prayers or kung ano man, ah, tapos ganun ang kanilang estado sa mga sarili. Yun lang po, So Bro Roman. nandito lang kayo sa Pilipinas o nasa abroad? Nasa Pilipinas lang, nasa Pilipinas lang. Okay. So, ganyan bro, hindi naman natin sila pwede ma-deliverance, ma-undergo ng deliverance as long as hindi po sila bumalik sa Diyos. Kaya nga yung sinabi, yung may nagtanong kanina, yung about sa third eye, ang third eye kasi, hindi yan nasasara kapag nagkumpisal ka lang. Kasi, yun lang, kasi ang purpose mo na magkumpisal ka para mag-close, hindi man yan pwede. Ang pinaka-importante po talaga is nagkumpisal ka kasi nagsisisi ka doon sa kasalanan mo. Hindi ibig sabihin na magkumpisal ka dahil mag-deliverance. Ginawa natin na ano ba? Ginawa natin na binargay natin na kapag magkumpisal ako, dapat may makuha ako. Sa pagkumpisal ko, hindi man yan. So kailangan po talaga is yung proper way sa conversion. Kasi hindi po natin mapipili yung isang tao kapag hindi siya magbago. Kasi kapag diniliverance lang natin siya tapos hindi siya magbago, pinapray natin siya ng prayer of deliverance pero wala siyang planong magbago, mariretaliate lang siya. So kapag ganoon, kapag ganoon na sitwasyon, uh, ipapanood mo muna doon sa, for example, doon kay meron man yan sa YouTube, yung kay Padre yung kabading, yung about sa explanation niya, about sa occult third eye, meron yan session yan session of talks. So kailangan po na ipapanood po natin sa kanila kung ano po talaga ang dahilan kung bakit na-open yung third eye. Kasi kailangan po sa buhay natin i-process yung sarili. Kasi kapag hindi po tayo nag-process, jump tayo kaagad dun sa deliverance, mariretaliate tayo niyan. Grabe yung retaliation yan bro. Kapag diretsyon natin sila na deliverance, yan ang nangyari sa akin noon. Grabe yung react, grabe yung sakit ng ulo. Parang sasabog yung ulo mo na hindi mo maintindihan. Mabibingi ka talaga Parang hindi mo talaga, walang paglalagyan ng sakit ng ulo. So kapag ganyan, dapat na yung repentance po nila buong puso. Sige Bro Romer, yun lang po at saka siguro kung pinakamaigi talaga yung magsimula sa catechesis. Sige po, maraming salamat Bro Romer at saka sa lahat na bubuo ng Puto Profundo. Good evening po. Ayan, no? So, Bro Jando, okay na siguro yan? Nandiyan ka ba, Bro Jando? Kasi ka ba? Laging nawawala si Bro Jando. Sabi, Bro Jando, lasan ka na? So, si Sedna, nandiyan po ba kayo? Si Hilda? Si Hilda? Okay, so, yun nga, no?
Nawala na si nawala na Romel bro, nawala signal ko, nawala signal ni Bro Romel. Okay, so mga kapatid, brothers and sisters, so siguro okay na po 'yun ngayong gabi ito at sana nasa huling pasasalamat na lang po tayo. Bro Romel Palma, nandiyan ka pa po ba? Bro Romel Palma. Wala na si Palma. Okay, Bro Junri. Pasalamat ka na, mukhang tayo lang dalawa. Iniwan yung ni Lord. Bro Junri? Yes, bro. Okay, so pasalamat na bro at mukhang okay ka na ngayon. Mukhang pasalamat tayo sa Diyos. Hindi pa rin, Ikaw ang magpasalamat sa Diyos ngayon. Mukhang maganda na aura mo hindi bro. ba, hindi pa rin maayos yung pakiramdam ko, bro. May ibo pa rin ako hanggang ngayon. Pero Hindi pa rin may improvement. May improvement naman. malaki ng improvement. Nawala na yung lagnat, nawala na Amen. yung pagod ng katawan, yung ubo na lang. Amen. O yun ang ko kasi nung nakaraan kasi talagang hindi ko kinaya sa katawan ko yung pagod, yung hindi ko alam ano nangyari din sa akin nung nakaraan. Bro, Kasi, ay, yes, Romer. naputol yung signal ko. Sige, patuloy, Bro Romer. Yeah, Okay, Bro Romel. nandyan pa siya? Hindi, okay na yun. Nagpasalamat na siya bro. Nasa huling pasasalamat na tayo. So pagkatapos ni Bro Junri, Bro Romer, nagpapasalamat na si Bro Junri tapos isusunod kita ha, Bro Romer. Bro Junri, go ahead. Okay, Bro sige. Junri, go ahead. Ayun, so, syempre, palagi tayong pasasalamat sa Diyos at sa lahat po ng mga dumadalangin sa akin, sa aking kagalingan, kung meron man. Pero for sure, si Brother Angel, palagi yan. No? Amen. So, Amen. sa mga nagbigay po ng panahon para mag-pray, hindi lang po para sa akin, kundi sa lahat po ng nangangailangan ng prayers. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Dahil malaki po yung naging parte ng kagalingan namin sa mga prayers nyo. At bawi tayo next time, pag kayo naman, siyempre tayo din naman nanalangin. So maraming salamat sa mga kapuntos at mga kaabag, no? Taga ko lang din na shoutout yung mga kaabag ko. Naka-live ka ba bro? Naka-live ka kanina? Yeah, naka-live naman ako. Pero live lang muna ako, 2 linggo na ako nagla-live, pero hindi pala, isang linggo pa lang kasi yung 4 na araw noon, wala akong live noon eh. Pero hindi ako pa kayo ng mga uploaded videos kasi hindi ko pa kayang mag-edit. Kanina lang, grabe yung tulog ko, talagang bumawi ako sa tulog. Nagising ako, patrabaho na eh. Tama, di ba sabi ko nga, bawi ka muna, tama. Oo nga, bumawi talaga ako ng tulog para makagain talaga ako ng lakas. Yes. Kasi naubos talaga yung energy ko sa punto por punto tapos sa trabaho. Hirap at sa totoo lang po, mahirap po pagsabayin. Pero ginusto ko no? Gusto ko yung ginagawa ko ngayon kahit na mahirap. Pero yun nga, tinatamaan talaga tayo dahil sa kakulangan ng oras, pinipilit natin. Kaya po sana kayo mga kapatid, no? Palagi kayong magbigay ng time sa inyong sarili at sa Panginoon. Yan lang ang advice ko sa inyo kasi sa panahon natin ngayon, mahirap na po magkasakit, no? Napakamahal na ng mga gamot. Saka mahirap din yung gastusin. Kaya sana ingat palagi mga kapatid, no? At by the way, Brother Angel, na ako'y nabahala, no? Ang daming kidnapping nangyayari ngayon sa Pilipinas tapos yung mga kinikidnap pinagkukuha ng laman ng loob. Nalalaman niyo ba yon? Sa balita wala pa naman. Yun ang nakaka-alarma. May mga lugar yatang ganun ngayon. Noon pa yan. Mayroon ng ganyan. Ano bro, Romer? Sa FB yata, nasusulputan yung mga ganyan eh. Oo. Ako'y nababahala ba? Bakit po hindi man napabalita sa mainstream media? Dapat ibalita yan para maging aware ang mga pulis. Baka sa ibang lugar din yan bro. Minsan din sila ng yung mga news pero nandun pala sa Thailand, nandun pala sa
Parang inaano lang nila dito sa Pilipinas, merong ganyan eh. Pero hindi pa rin siya kasi makikita mo, kinikidnap talaga yung mga bata eh. Tapos, ang dami pa nagsusulputang missing ngayon, nami-missing sa Facebook din. Ang daming missing. Ba't kaya ganun? Kinukuhanan sila ng yung mga internal organs. Oo, internal organs. Nakakabahala ba? Binibenta kasi. Grabe talagang demonyo, no? Dati ang kinikidnap, mayayaman lang. Ngayon, pati na mga mahirap kinikidnap para mapagkitaan yung mga lamang loob. Grabe yung demonyo talaga. Jesus name, I rebuke. Sana suwata yung mga sindikato na yan. No? So, isali po natin yan sa mga panalangin natin, mga kong kapatid, na sana hindi magtagumpay ang demonyo sa kanyang kademonyuan. Maraming salamat and God bless all. Amen. Praise the Lord. Salamat po, no? At Bro Junri, so okay na yung vlog natin kanina, yung topic na ano sa'yo, sa ano mo? Oo, full yun. Amen. Full yun. Okay. Ayun. May nag-message ka kanina na habang nag-topic ka, may nagulat na mga na first time ka siguro nakita nag-present. Sabi, wow, first time ko nakita si Mother Angel nag-present. Nag-live, sabi nung isa. Yun na nga. No? So, paminsan-minsan, 4 years ago na yun, nung bata pa ako. Sabay ganun. Tuwang-tuwa sa'yo, Bro Angel eh. Tuwang-tuwa. So, nandyan yata si Bantay Bata 163. Bro Jando? Yeah. Nandito na ako at iniwan ko si Divine doon sa taas, siya lang mag-isa kasi wala yung mama niya, lahat sila pumunta doon sa Dawis, no? At kami lang yung natira dito. So pagkatapos ng sa akyatin ko muna doon, saka ko naiwan muli pag dumating na sila. Okay, so sino pang hindi na pagkapagpasa yung bang si Jean natawag ba? Wala. No, nag-mute na yun, nag-lower hands na kanina pa yun. Hindi siya nag-lower hands. Hindi talaga siya nag-raise hand, hindi siya nag-raise hand. Sinabi lang niya na tatanong siya. Pumasok siya sa Zoom para magtanong, pero dahil 10:28 na, bukas na lang po, sino yun? Doon kay Paul Jean Paul ba yun? O bukas na lang. Dahil tayong oras eh. O sino pa ang hindi pa nakapagpasalamat? Brother Angel, ikaw naman. Brother Romer. Tsaka si Romel, kung nandiyan pa. Si Jean Paul Mabilin. Sabi ko bukas na lang. Okay lang bro, some other time na lang din. Daghang salamat bro. Mga pilgyapon ko matagabi. Salamat. Sige. Go ahead, Brother Romer. Okay, unang-una sa Diyos, ang kapurihan at sa mahal na ina, at sa lahat ng mga nanonood sa punto por punto. God bless, good night, and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, Brother Angel. Amen. Muli, praise the Lord. Yan ang sinasabi ko, yung sa charismatic, may maganda naman, no? Lalalim pananampalataya tungkol sa kanina nagtanong, no? Paalala po muli, hindi CCR is accepted by the church. Hindi po tayo kaya medyo may nagagalit na mga malalaking charismatic sa atin dito. Hindi po tayo against sa charismatic, even Pope Francis. Pero laging pinapaalala ni Pope Francis, huwag tayong hihigit sa turo ng simbahan. Sabi ni Pope Francis, sa mga charismatic, pinapaalalahanan na focus siya sa teachings of the church ang mga leader. No, yung mga sacraments daw, yun ang mga focus at yung proper interpretations of the Bible, no? So, yung mga miyembro pa rin hanggang ngayon ng charismatic, pwedeng sabi nga dagdag bawas. Kumbaga, alisin niyo na lang yung pinagbabawal ng church, pero wag yung alisin yung invocations of the Holy Spirit, yung mga Bible study, yan, okay lang po yan, no? So, nasa sa inyo na po yan. Yung mga iba, yung tinuturuan kang speaking of tongues, yung pray over, medyo nasa sa inyo sa inyo na yan, no? Yun nga, sabi nga dapat focus tayo sa teachings of the church. No? So muli, paalala, sana ma-share nyo po ito. Napakaganda ng topic natin kanina, no?
inano na ni Bro Wendell yan, pero kanina talagang specify natin yung mga talata sa Biblia na makakatulong sa mga kapatid natin na LGBTQ+, no? So, makakatulong po malaki yan sa kaligtasan nila. So, yun lang po at sa ano natin, no? So, sa pabaan po ng ebanghelyo natin, nag-ano siya ng ibang ng mga apostol, no? Ng apostoles. So, tayo rin po na bilang binyagan, tayo naman ngayon ang mga mumunting apostol niya. Sana maging ano rin tayo, no? Makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Paalala po yan ni Jesus sa atin lahat, no? Ang turo na simbahan, napakaganda, kompleto, nandun yung kaligtasan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night, Brother Angel. At yung tanong naman ni 4978, bukas na lang po ito ng gabi. Ito po yung uunahin natin, yung tanong mo. Dahil 10:31 na po. Okay, so paalam na po sa inyong lahat at closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.